Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga bagay na hindi natin maipaliwanag sa mundong ibabaw. Mga bagay na hindi mo akalaing mangyayari at nararanasan natin. Hindi normal tulad ng inaakala ng karamihan. Hiwaga at kababalaghan. Mga nilalang na may kakaibang kakayahan. Mga nilalang na madalas nating nakakasalamuha pero may tinatagong sikreto. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng kahit na sino. Ilan lamang ang mga yan sa mga bagay na maaaring maging sanhi ng iyong kapahamakan o magtutuldok sa iyong buhay. Handa ka ba kung sakaling makasalamuha mo sila? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Madalas ako nakikinig sa iyo at sa mga kwentong binabasa mo maging sa radyo man o dito sa channel mo. Sumulat ako para ihayag ang kwento ko. Hindi para magbigay ng takot sa mga makikinig kundi para magbigay babala sa kanila. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elsa. Tubong Camarines Norte. At ngayon ay may sarili ng pamilya. Dalawa na po ang anak namin ng asawa kong si Renato. Isang babae at isang lalaki. Masipag naman po ang asawa ko at matalino naman ang mga anak ko na ngayon ay nasa elementary pa lamang. Madalas kasi siyang nag-overtime sa trabaho bilang factory worker sa paggawaan ng tsinelas dito sa aming bayan. Sabi nga ng mga kapitbahay ko ay napakaswerte ko raw at may asawa kong katulad ni Renato. Bukod sa matipuno at gwapo. Napakabait at napakasipag pa. Pero ang hindi nila alam, hindi yon ang nagustuhan ko kay Renato. Minahal ko ang asawa ko dahil tinanggap niya ako kung sino ako. Dati po kasi akong dancer sa isang bar sa Maynila, Papa Dudut. 5 taon nang nakakalipas nang makilala ko si Renato at nakapalagayan ng loob. Marami na akong lalaking minahal pero si Renato lang ang itinuring akong prinsesa. At hindi babaeng parausan lamang. Kaya siguro'y mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya dahil sa respetong nakukuha ko kapag magkasama kami. Pero hindi ko inakala na sa pagsasama namin ay mararanasan ko ang mga bagay na never ko pang naranasan noon. Akala ko kasi tahimik ang mabuhay sa probinsya. Hindi ko naman alam na sa pagtira ko dito kasama ang aking pamilya ay marami akong may experience na kababalaghan. Nangyari ito noong ipinakilala ko ni Renato sa kanyang mga magulang bilang kanyang kasintahan. Hindi nga nagtagal ay nagbunga ang aming pagmamahalan hanggang sa mga kuan niya ako ng kasal. Noong una ay nag-alinlangan ako dahil ayaw kong magpatali sa relasyon. Pero sinigurado naman ni Renato sa akin na hinding-hindi niya ako sasaktan. Kampante naman ako sa sinabi niya sa akin kaya napapayag niya akong magpakasal sa kanya. Sa halos mahigit 10 taon naming pagsasama, bilang magkasintahan ay hindi pa naman niya ako nagawang saktan o pagbuhatan ng kamay. Never din siyang tumingin sa ibang babae kahit pa napakarami ng dalagang umaaligid sa kanya dito sa probinsya nila.
Marami na ring nagtangkang sirain ang relasyon namin noon. Pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Dahil para kay Renato ako lang ang babaeng huling mamahalin niya. Ganon din naman ako sa kanya. Kaya kahit ayaw kong magpatali sa kanya ay sumugal ako. Kasi alam kong mananalo ako. Simula nang lumipat ako rito ay nakilala ko si Martha. Nang minsan kasing magpunta ako sa palengke para mamili ng karne sa lulutuin kong ulam ay tinulungan niya akong maghanap kung saan makakabili ng sariwang karne ng baboy. Bigla na lamang kasi niya akong nilapitan at sinabing namumukhaan niya ako. Saka ko lang na-realize na kapitbahay pala namin siya. Nung unang tungtong ko kasi sa probinsya, kung saan nakatira si Renato ay hindi naman ako masyadong naglalabas ng bahay. Kasi nga ay nahihiya ako na baka may makakilala sa akin. At husgahan ako dahil sa naging trabaho ko. Hanggang ngayon nga ay walang nakakaalam kung ano talaga ang naging hanap buhay ko sa Maynila. Ang pakilala sa akin ni Renato sa mga magulang niya ay isa akong cashier sa isang department store sa mall. Ako na rin kasi ang nagsabi sa asawa ko na ilihim ang lahat. Kaya kahit si Martha ay walang ideya kung sino talaga ako. Simula nang makilala ko siya ay madalas na kaming nagkakakwentuhan at may pagkakataon pa nga na sabay kaming nagwawalis ng bakuran tuwing umaga. Pagkatapos ay magchichismisan. Huwag niyo po akong husgahan ha? Mga buhay ng paborito kong artista at mga sikat na palabas sa TV ang madalas kong binubuksang topic kay Martha. Hindi buhay ng iba pa naming mga kapitbahay. Pero si Martha ay madalas ay chismis tungkol sa mga kapitbahay namin ang kinakwento niya. Ako naman ay nakikinig lamang pero hindi ko naman pinagsasasabi sa iba ang mga naririnig ko mula sa kanya. Minsan nga ay napaaway pa siya dahil sa maling impormasyon ang naipagkalat niya. Bilang ako na ang kaibigan niya, ako nang humingi ng pasensya sa taong naagrabyado niya. Alam ko na may ganong ugali si Martha pero pinagpapasensyahan ko na lamang dahil siya lang kasi ang madalas kong nakakausap kapag wala ang aking asawa at nasa eskwelahan naman ang aking mga anak. Ang biyanan ko naman na babae ay hindi gaanong nakakakilos sa bahay. Kaya ako na lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Matagal nang patay ang father-in-law ko 1 buwan matapos kaming ikasal ni Renato. Kaya ayon, ang madalas ko na lang nakakausap kapag kami lang ni nanay ay si Martha. Hindi naman siya mahirap pakisamahan, Papa Dudut. Madalas niya kasi akong napapatawa sa mga kakaibang hirit niya tuwing may ikukwento. Hindi ko na nga matandaan kung paano kami naging close basta ang alam ko lang nung una kaming nagkita ay kung ano-ano kaagad ang mga sinabi niya sa akin na hindi ko naman tinatanong. Madaldal din siya at minsan ay walang preno ang bibig. Siya rin minsan ang nagiging sumbungan ko kapag may mabigat akong dinadala. Pero hindi ko sinasabi sa kanya ang problemang nangyayari sa amin sa loob ng bahay. Baka kasi kung kani-kanino pa niya ikwento at mabalitaan ko na lamang na iba palang nakarating sa mga kapitbahay ko. Mahirap na. Baka pagmulan pa ng gulo at maging dahilan para mag-away kami ni Renato. Papa Dudut, hindi ko inakala na sa pagiging malapit ko kay Martha ay mararanasan kong matuklasan ang mga bagay na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. May ilang kasing nagsasabi sa akin na may lahi raw na mambabarang si Martha at maraming nagkakasakit sa barangay namin dahil sa kanya. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabing naririnig ko mula sa mga nakapaligid sa amin. Hindi kasi ganong kumilos at manamit si Martha tulad ng mga napapanood ko sa pelikula ng mga mambabarang. Para kasing normal siya at walang kahit na anong bahid ng kasamaan sa katawan. Maliban na nga lang sa pagiging tsismosa at taklesan nito. Pero hindi kasi ma-justify noon ang mga napapakinggan kong mga haka-haka tungkol sa kanya. Natural lang siguro sa kanya ang ganong ugali pero ang akusahan siya na isang mambabarang ay para namang hindi fair. Kaya lang may isa sa mga kakilala ko
na sinabihan akong lumabas tuwing alas 12 ng madaling araw at bantayan siya sa harapan ng bahay niya. Alamin ko raw kung saan ito nagpupunta tuwing hating gabi at kabilugan ng buwan. Tinanong ko sila kung bakit ko dapat gawin ang bagay na yon. Ang sinabi lang nila ay kailangan ko raw bantayan ang sarili ko at ang pamilya ko sa kanya. Inisip ko na paninira lamang yon laban sa kanya dahil nga sa marami siyang kaaway at nakakasagutan sa aming nayon. Pero dahil curious ako at gusto kong patunayan na mali ang ibinibintang nila kay Martha ay ginawa ko ang sinabi nila. Binantayan ko si Martha sa harap ng bahay nila. Laking Maynila ako kaya sanay ako sa mapanganib at madilim na daanan. Mas masahol pa nga ang tinutuluyan kong estero kumpara sa mga bahay dito sa probinsya. Kabilugan ng gabi noon at tulog na ang mga mag-aama ko. Nagpapahinga na rin ang biyanang ko kaya nagkaroon ako ng pagkakataong lumabas ng bahay. 11:50 ng gabi ako lumabas para may 10 minuto ako sa paghahanap ng matataguan para hindi ako mapansin ni Martha. Eksakto namang may maliit na halaman ang gumamela sa gilid ng bakuran ng bahay niya at doon ako nagkubli. Hinintay ko si Martha na wala pang 5 minuto ay lumabas na ng kanyang bahay. Nakamalong ito na kulay itim at may dalang bayong ng basket. Wala akong ideya kung anong laman ang dala niya pero nagtaka ko kung bakit lumabas siya ng ganong oras. Sinadya ko munang makalabas siya ng ilang metro para hindi niya ako mapansin sa oras na sundan ko na siya. Para bang kinutuban ako bigla na baka tama nga ang sinasabi ng ibang kapitbahay namin tungkol sa kanya. Kaya rin siguro ilagang karamihan sa kanya ay dahil may tinatago siyang kakaiba. Pasalamat na nga lang ako at hindi ako napansin ni Martha habang sinusundan ko siya. Nakita ko siyang pumanhik sa isang kubo na gawa sa pawid at pira-pirasong kawayan. Medyo liblib ang lugar na yon at walang masyadong nakatira. Kaagad naman akong humanap ng matataguan para hindi niya ako makita. Ilang sandali lang ay nakita ko siyang sinindihan ng itim na kandila na kinuha niya sa bayong na kanyang daladala. Buong akala ko ay magdarasal lamang siya, Papa Dudut. Hindi ko naman inaasahan na kasunod ng mga kandilang nakasindi ay isang maliit na manika ang dala niya. Hindi yon pangkaraniwang manika, Papa Dudut. Gawa yon sa pinagtagpi-tagping itim na tela at hinulma na parang katawan ng isang tao. Matapos damputin yon sa bayong ay may itinali siyang parang hibla ng buhok sa parting leeg ng manika. Habang hawak niya ang manikang yon ay bumulong siya na tila ba nagdarasal. Nakapikit ang kanyang mga mata at malapit sa bibig niya ang hawak na manika habang may ibinubulong dito. Maya-maya lamang ay nilapag niya ang manika sa mesa sa gitna ng 2 itim na kandila. Kasunod niyang ginawa ay kumuha ng karayom. Hindi ako sigurado kung ilang sentimetro ang hawak at haba ng kanyang karayom. Pero sigurado ako na hindi normal ang haba noon. Tingin ko nga ay nasa 2 o 3 pulgada ang hawak niyang matulis na bagay. Muli siyang bumulong nang nakalapit sa bibig ang karayom na hawak niya. Ilang segundo lang ay kinuha niyang muli ang manika sa mesa at tinusok yon sa parting dibdib. Malayo ko sa kinakaroonan niya pero kita ko kung saan at anong parte ng manika ang tinutusok niya gamit ang karayom. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ko ang nakakapangilabot niyang ngisi habang ginagawa ang kakaibang ritual na yon. Halos hindi rin ako makagalaw sa kinakatayuan ko habang pinapanood siya na tila ba natutuwa sa ginagawa niya. Hindi ko akalain ng Martha na matagal ko nang nakilala ay may tinatago palang nakakapanindig balahibong lihim, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko noon sa ginagawa niya. Isa lang ang nasisigurado ko sa mga oras na yon. Kailangan ko na siyang iwasan. Kaya bago pa man niya ako makita ay mabilis akong nagtatakbo palayo sa kubong kanyang pinupuntahan para gumawa ng kababalaghan. Alam ko na kung bakit gano'n na lamang ang pag-iwas ng karamihan sa kanya. Wala akong kamalay-malay na ang taong itinuturing kong kaibigan ay maaaring maging dahilan ng aking kapahamakan. Laking pasasalamat ko na lamang na hindi niya ako nakita sa aking pinagtataguan ng mga oras na yon. Kung nagkataon ay baka ako ang sunod niyang
maging biktima. Laking pagsisisi ko na hindi kagad ako nakinig sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi naman nila ako masisisi dahil pinakitaan niya ako ng magandang bagay. Isa pa, si Martha lang talaga ang nagtangkang kausapin ako at kaibiganin. Hindi ko naman inakala na may tinatago pala siya. Kaya nang makatakas ako at makauwi sa bahay ay agad akong pumasok ng kwarto namin ni Renato. Mabuti na nga lang at mahimbing ang kanyang tulog ng mga oras na yon, kaya hindi niya napansin ang pagdating ko. Mabuti na rin yon kaysa makita niya akong umuwi ng 10 oras ng gabi. Pero ang gabing yon ay hindi ko rin malilimutan dahil matapos ang aking mga nasaksihan ay hindi na ako nakatulog pa. Para kasing oras na ipikit ko ang mga mata ko ay nakakatakot na ngisi ni Martha ang bubungad sa akin. Baka ako nang isunod niya kapag nalaman niyang minamanmanan ko siya ng mga oras na yon. Matapos ang mga nasaksihan ko ay sumambulat sa akin ang nakakagimbal na balita. Hindi pa ako gaanong nakakatulog at narinig ko na kaagad ang bumulahaw na isa naming kapitbahay. Nagsisigaw ito sa harap ng bahay ni Martha at pinagbibintangan siya na kinulam daw ang ina niya. Kilala ko kung sino ang kapitbahay namin yon. Ang ina nito ang madalas na kaalitan ni Martha dahil sa mga sinasabi niya sa mga ito. Pero itinanggi ni Martha ang akusasyon ng kapitbahay namin. Hindi raw siya mangkukulam at hindi niya raw magagawa ang bagay na yon. Papadudod, hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Alam ko kasing may kinalaman si Martha sa mga nangyari sa isa naming kapitbahay, pero ayaw kong sa akin manggaling ang impormasyon na yon. Isa pa ay baka madamay ako at ang pamilya ko oras na may sabihin ako sa kanila. Hindi malayong ako ang isunod ni Martha oras na may sabihin ako tungkol sa mga nasaksihan ko ng oras na yon, papadudot. Hindi rin naman ako sigurado kung ina nga nito ang kinulam ni Martha dahil hindi ko naman alam kung paano niya ginagawa ang ganong klase ng ritual. Mahirap magbintang sa kapwa pero malakas ang pakiramdam ko na may alam si Martha sa ibinibintang sa kanya. Yun nga lang ay itinanggi niya ang bagay na yon dahil alam ng lahat na hindi maniniwala ang karamihan sa sasabihin nila. Sino ba naman ang maniniwala na may mga tao pang kayang mambarang sa panahon ngayon? Nabalitaan ko na lamang din na namatay na ang matandang kapitbahay namin na nag-akusa kay Martha na kumulam rito. Ayon nga sa balita ay bigla na raw sumakit ang tiyan nito at sumuka ng dugo na may kasamang uod. Sinubukan pa nilang isalba ang buhay ng matanda sa ospital pero huli na ang lahat. Dead on arrival ang matanda. Doon ako nagkaroon ng ideya kung anong klaseng tao si Martha. Minsan talaga ang taong inaakala nating normal ay may tinatago palang madilim na sekreto. Dahil din sa mga nangyari, iniwasan ko na si Martha. Ilang araw ko ring hindi siya nakikitang lumalabas ng kanyang bahay. Simula nang sugurin siya ng anak ng matandang kapitbahay namin na namatay. Sa tuwing madadaanan ko ang bahay niya ay nakasarado ang pinto at bintana niya. Para bang walang tao pero kapag dumarating naman ang gabi ay binubuksan naman niya ang ilaw. Wala akong masyadong ideya kung anong buhay meron si Martha. Alam kong mag-isa na siya sa buhay pero kahit kailan ay hindi ko nakita na may bumisita sa kanyang kaanak. Hindi ko pa rin napapasok ang bahay niya simula nang magkakilala kami. Tanging ang pader sa pagitan ng bahay niya at bahay namin ang nagiging koneksyon namin sa isa't isa. Sinabi rin sa akin ng asawa ko na iwasan siya noon pero hindi ako nakinig sa kanya dahil maganda naman ang pakikitungo sa akin ni Martha. Tiwala naman ako sa sarili ko na may iwasan ko si Martha, papadudot. Ilang araw rin kasing hindi siya nagpakita sa mga tao lalo na sa akin matapos mailibing ang matandang kapitbahay namin. Akala ko naman ay tuluyan na niya akong hindi kakausapin pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa kanya. Ngunit isang araw ay kumatok siya sa bahay namin at umiiyak. Hindi na raw niya kaya ang lungkot na nararamdaman niya dahil sa mga maling akusasyong idinidiin sa kanya ng mga taong nakapaligid. Ilang araw na rin daw siyang hindi kumakain dahil hindi siya makalabas ng bahay para makapamili ng makakain.
Nahihiya raw siya sa mga tao kaya pinili niyang magkulong sa loob ng kanyang bahay ng ilang araw. Ako lang daw ang malalapitan niya ng mga oras na yon dahil wala nang gustong tumulong sa kanya. Hindi naman ako nakaiwas sa tanong niya kung galit ba ako sa kanya o hindi. At kung naniniwala ba ako sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko ng mga oras na yon dahil sobrang nahabag ako sa kanyang kalagayan noong makita ko siya. Hindi ko nga alam kung bakit noong makita ko ang mga mata niyang lumuluha ay napalitan ang takot at pangamba ng awa. Parang napawi din sa isipan ko ang nakakatakot niyang ngisi noong makita ko siyang may ginagawang pangkukulam. Pinapasok ko siya sa bahay ng mga oras na yon dahil nakita ko kung paano manginig ang kanyang mga tuhod, dala na rin siguro ng gutom. Pinaupo ko siya sa kusina at pinaghanda ng makakain. Madali ako maawa sa mga taong nakapaligid sa akin kaya siguro'y gano'n na lamang ang naging simpatya ko nang makita ko ang kalagayan ni Martha. Pero hindi niya maitatago sa akin na may ginawa siya sa nangyari sa matanda naming kapitbahay kaya ito nabatay. Ganon pa man ay hindi naman ako katulad ng iba na ipagtatabuyan na lamang ang mga taong kailangan ng tulong kahit pa may kasalanan itong nagawa. Para sa akin ay dapat pa rin mangibabaw ang pagiging makatao ko. Habang kumakain naman siya ay bigla namang dumating si Renato. Kakauwi lang nito galing sa trabaho, panggabi kasi ito kaya halos mag-uumaga na ang makauwi. Agad naman ako nilapitan ng asawa ko at hinalikan sa noo. Ginagawa niya yon mula pa noong magkasintahan pa kami hanggang sa ngayon na mag-asawa na kami. Nagulat si Renato kung bakit naroon si Martha. Ang sabi ko lamang ay pinatuloy ko siya roon dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Pero ang hindi ko maunawaan ay may nakita kong kinaang sa mga mata ni Martha nang makita niya ang aking asawa. Para ring bigla itong sumigla at napatayo na lamang sa kinakaupuan nang lumapit sa amin si Renato. Pero ang asawa ko ay tumango lamang sa kanya at wala man lang sinabi. Nagpaalam na nga lang ito na magpapahinga na dahil pagod sa trabaho. Pero bago pumasok si Renato sa aming kwarto ay binilungan niya ako na mag-iingat kay Martha at huwag magbibigay ng mga bagay na pag-aari ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganon ang naging babala sa akin ni Renato Papadudot, pero katulad nga ng sinabi niya ay kailangan ko mag-ingat sa kanya. Sinigurado ko na wala akong kahit na anong bagay sa katawan na maaari niyang makuha. Sa mga narinig ko kasi, kapag may gustong kulamin si Martha ay kukuha lamang siya ng bagay na pag-aari ng tao na gusto niyang kulamin. Kaya naging maingat ako ng mga oras na yon. Hinubad ko ang aking mga alahas sa katawan ko at itinago sa cabinet. Baka kasi kuhanin niya yon nang hindi ko namamalayan. Nanghiram naman siya ng suklay sa akin pero agad niya rin naman yung ibinalik. Gusto lang daw kasi niya na mag-ayos dahil ilang araw na niyang hindi nasusuklay ang buhok niya. Pumayag naman ako na hiramin niya yon dahil kita ko sa kanya na halos wala na sa ayos ang itsura ng kanyang buhok. Matapos nga niyang mag-agahan sa bahay ay nagpaalam na siya para umuwi. Nagpasalamat pa nga siya dahil sa kabila ng mga nangyari ay tinanggap ko pa rin siya. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagpapatuloy sa kanya sa aming bahay. Gusto ko lang talaga na tulungan siya at pagkatapos ay hindi ko na siya papakialamanan pa. Ginawa ko ang lahat ng dapat kong gawin para na rin sa kaligtasan na gusto kong mangyari para sa akin at sa aking pamilya. Kung sakali kasing hindi ko siya pinatuloy sa bahay, ng mga oras na yon ay baka pagsisihan ko rin sa huli at ikapahamak pa naming lahat. Nag-usap kami ni Renato nang magising siya. Habang naghahapunan ay naikwento niya ang tungkol kay Martha. Matagal na palang ulila si Martha. Tanging ang ina na lamang ang naging sandigan niya noong simula pagkabata. Pero namatay din ito pagkaraang iwan sila ng kanyang ama. Kaya magmula noon ay siya lang ang namuhay na mag-isa sa bahay. Si Renato lang din daw ang naging kaibigan niya noong high school pa lamang sila. Dahil nga sa magkapit-bahay lang silang dalawa. Madalas ay magkasabay silang umuuwi at pumapasok sa eskwelahan. Pero hindi nagtagal ay umamin din si Martha na gusto niya ang asawa ko kaya lang ay walang nararamdaman si Renato para kay Martha. Simula noon ay iniwasan na ni Renato si Martha. Naging biktima rin noon ng bullying si Martha sa eskwelahan na pinapasukan nila.
Pinapagtanggol pa rin naman siya ni Renato pero kahit kailan ay hindi nagawang suklian ng asawa ko ang pag-ibig na inihahayag ni Martha. Kaya siguro ay ganoon na lamang ang titig niya kay Renato nang umuwi ito sa bahay noong umaga ring yon. Tulad ko ay maawain din kasi si Renato. Kaya kahit gusto ng asawa kong itaboy si Martha sa bahay ay hindi nito magawa dahil na rin sa akin at siguro ay dahil na rin sa pinagsamahan nila noon. Hindi rin kasi mayaalis sa aming mag-asawa ang makisimpatya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kahit naman hindi kami biniyayaan ng magandang buhay ay may kakayahan pa rin kaming tumulong kapag may taong kailangan ng tulong. Yun nga lang ay kailangan ko nang magdoble ingat sa pagkakataong yon. Doon ako nagkaroon ng rason para mas lalong layuan si Martha, Papa Dudut. Naisip ko kasi na baka kaya niya ako. Kinakaibigan ay dahil may nararamdaman pa siya sa asawa ko. Kaya kapag nakikita ko siya at nilalapitan ako, ay nag-iisip kagad ako ng dahilan para layuan siya. Nang minsan ngang nagkita kami ulit sa palengke para bumili ng gulay ay kinumusta niya ako. Sinagot ko naman siya na nasa maayos lang akong kalagayan. Inimbita niya ako kung pwede raw na kumain sa paborito niyang karinderya na malapit lang din sa palengke. Pero tumanggi ako at sinabing may gagawin ako sa bahay. Magmula noon ay hindi ko na siya kinikibo kapag nagkikita kami sa harapan ng bahay para magwalis ng bakuran. Tatawagin niya lamang ako pero tatango lamang ako at ngingiti sa kanya bago babalik na ulit sa pagwawalis. Ilang araw na naging ganon ang routine ko hanggang sa sitahin na niya ako. Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniiwasan at ang naging sagot ko lang ay abala ko sa mga gawaing bahay. Hindi ko na rin kasi alam kung makukumbinsi ko pa ang sarili ko na maging malapit pa sa kanya matapos sa mga nalaman ko sa buhay niya at sa mga ginagawa niya. Isa rin kasi sa mga naikwento sa akin ni Renato na muntik na siyang magayuman ni Martha dahil lang sa pagkahumaling niya sa asawa ko. Baka kasi kung ano lang din ang masabi ko kapag binigyan ko pa siya ng pagkakataon na kausapin ako. Ayaw ko ring umabot sa puntong magkasagutan kami. Hindi ko rin gusto ng away. Akala ko ay titigilan na niya ako matapos ang matagal kong pag-iwas sa kanya, Papa Dudut. Pero isang araw ay sinugod niya ako at pinagbintangan na chinichismis ko raw siya sa ibang kapitbahay namin na malandi siya at kinakalantari niya ang asawa ko. Gusto ko mang aminin na alam ko namang totoo ang mga sinasabi ng tao sa kanya pero kahit kailan ay wala akong pinagsabihan ng bagay na yon. Hindi ko rin alam kung kanino niya nabalitaan na sinabi ko yon pero wala na akong pakialam kung sino man ang nagsabi sa kanya. Ang ayaw ko sa lahat ay idinidiin ako sa kasalanang hindi ko naman talaga nagawa. Hindi ko rin gusto na bigla na lang niya akong susugurin sa bakuran namin at sasabihan ako ng kung ano-ano. Naggalit ako sa ginawa niya, Papa Dudut. Alam ko kasi sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kung meron mang isa sa amin na gumagawa ng masama ay siya yon at hindi ako. Dahil nga sa naging engkwentro namin ay isang babala ang iniwan sa akin ni Martha bago niya ako tinigilan. Sinabi niya na pagsisisihan ko raw ang nagawa ko at pangaagaw ko raw kay Renato sa kanya. Hindi ko alam kung nababaliw na ba siya o ano. Pero sa naging babala niya sa akin ay nagkaroon ako ng kakaibang takot na noon ko pa lamang naramdaman. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang mararamdaman ko sa kanya pagkatapos ng naging engkwentro namin ni Martha. Nangamba ako pero kaakibat noon ay nagpupuyos ang aking damdamin. Paano niya nagawang pagbintangan ako ng ganon na lamang? Naisip kong baka gawa-gawa lamang niya ang mga bagay na yon para magpapansin. Matapos nga ang nangyari ay kinausap ako ng aking biyenan na kumalma na lamang muna at hintayin si Renato para makipag-areglo sa kanya. Hindi ko kasi kayang palagpasin na lamang ang ginawa sa akin ni Martha. Magtatanghali na rin nang makauwi ang aking asawa mula sa pabrika. Agad naman niya akong sinamahan sa barangay para magreklamo sa ginawa sa akin ni Martha. Pero hindi pa man kami nakakarating sa barangay hall ay bigla akong nakaramdam ng pananakit ng sikmura at para akong maduduwal. Malamig din ang pawis na inilalabas ng katawan ko at nahihilo ako. Ilang minuto lang ang lumipas ay tuluyan na nga akong nagsuka sa loob ng tricycle kung saan kami sakay ng aking asawa. Kaya ng mga oras na yon ay sa halip na barangay hall kami magpunta ay dumiretso kami sa ospital. Hindi ko mawari kung bakit walang tigil ang pagduwal ko.
Pakiramdam ko nga na mga oras na yun ay kinakayod ang bituka ko dahil wala na akong halos may suka, pero masakit pa rin ang sikmura ko na parang kumakawala na lamang ang kung ano sa loob ko. Nagsimula na akong mamutla hanggang sa hindi na ako makahinga, tuluyan ng mawala ng malay. Nang magising na nga lang ako ay namalayang ko na nga lang na nasa emergency room na ako. Nasilayan ko na nga lang ang asawa ko na punong-puno ng pag-aalala sa mata niya habang tinititigan ako. Hindi ko alam kung ano na nga ang sumunod na nangyari pagkatapos kong mawala ng malay. Nang tanungin namin ang doktor kung ano ang dahilan ng pagkawala ng malay, ang sinabi lamang niya ay dahil lang sa stress at excessive emotion na nararamdaman ko. Normal naman daw ang resulta ng test sa akin kaya makakalabas din ako kaagad. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko pero parang talagang may mali sa mga nangyayari. Tinanong naman ako ni Renato kung wala daw ba akong bagay na ibinigay kay Martha na pag-aari ko. Sinabi ko naman na wala pero may bigla akong naalala. Noong kasing makita ko siyang may binabarang ay may hibla ng buhok siyang itinali sa leeg ng manikang gamit niya. Doon ko napagtanto na baka kumuha si Martha ng hibla ng buhok ko sa suklay na ipinahiram ko sa kanya. Abot langit ang paghingi ko ng pasensya sa asawa ko dahil hindi ako naging maingat sa mga kinikilos ko. Hindi ko naman inakalang maaari niyang gamitin ang bagay na yon laban sa akin. Laking pasasalamat ko na lamang at hindi ako natuluyan tulad ng mga taong binibiktima niya. Hinintayin na lamang namin ang clearance mula sa doktor ng araw na yon bago kami umuwi. Papa Dudut, hindi ko alam na sa pag-uwi ko ay may balitang bubulaga sa akin. Patay na raw si Martha. Natagpuan ang bangkay nito sa kubo kung saan ko siya nakitang nambabarang. May nakatarak na kutsilyo sa dibdib nito at naliligo sa sariling dugo. Base sa investigasyon, nagpakamatay ito gamit ang matalim na bagay dahil sa nabigo ito sa pag-ibig. Nakita ko pa ang suicide note na inabot sa akin ng mga pulis. Para sa akin daw ang liham na yon na isinulat niya gamit ang sariling dugo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Humihingi siya ng tawad sa akin sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Nagkamali daw siya ng taong pinagbintangan at inaamin niya na muntik na niya akong mapatay sa pamamagitan ng pambabarang na ginawa niya. Alam din daw niya na sinundan ko siya ng gabing yon pero hindi siya nagtangkang lapitan ako at kausapin dahil alam niyang matatakot ako. Matagal na rin daw siyang walang nararamdaman kay Renato at natanggap na niyang hindi siya kahit kailan mamahalin ng asawa ko. Kaya nang mabalitaan niyang may nagkakalat na may gusto pa rin daw siya kay Renato ay ako kaagad ang pumasok sa isipan niya na posibleng gumawa ng bagay na yon. Nagpapasalamat din daw siya sa akin dahil sa kabila ng natuklasan ko ay pinatuloy ko pa rin siya sa aming bahay. Puro daw ang intensyon niyang makipagkaibigan sa akin at walang balak na ipahamak ako dahil lang sa asawa ko ang lalaking minahal niya. Nasabi lang niya ang mga bagay na kinakatakot ko dala ng galit na nararamdaman niya sa akin ng mga oras na yon. Magkahalong lungkot at pagkadismaya ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari naroon pa rin ang pagdududa sa akin sa bigla niyang pagkawala. Alam kong hindi talaga siya nagpakamatay dahil kilala ko ang sulat kamay ni Martha. Sigurado ako na hindi siya ang nagsulat ng suicide note na ibinigay sa akin ng mga pulis. Sa ilang buwan naming naging magkaibigan ay sa ulado ko na kung paano siya magsulat. Kaya alam ko na may ibang taong nasa likod ng kanyang pagkamatay. Hindi lang ako sigurado sa iniisip ko pero noong mailibing si Martha ay may sinabi sa akin ang aking biyenan. Tapos na raw lahat ng paghihirap ko sa kamay ni Martha. Ayaw kong bumuo ng konklusyon sa utak ko, Papa Dudut. Pero kung sakaling may kinalaman nga ang biyenan ko sa mga nangyari, siguro ay mas gugustuhin ko na lamang na magpasalamat sa ginawa niya kesa ang maggalit pa sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat sa pagtanggap ng liham kong ito. Sana ay maraming natutunan ang mga tagapakinig sa aking kwento. Sana rin ay marami ka pang mga istoryang maihatid sa aming mga masugid mong tagapakinig. Hindi ko gustong maghatid ng takot sa mga tao. Ang nais ko lang ay magbigay ng babala sa mga taong madaling magtiwala at maniwala. Lubos na gumagalang, Elsa.
Kaibigan ang una nating nagiging sandigan sa oras ng pangangailangan. Pero maaaring kaibigan din ang maging dahilan para tayo ay maging malapit sa kapahamakan. Sa panahon ngayon ay hindi na madaling magtiwala sa mga taong nakakasalamuha natin. Para na rin kasi nating isinugal ang buhay natin kapag nagpadala tayo sa awa at bugso ng damdamin. Gaya na lamang na nangyari sa letter sender nating si Elsa. Hindi niya inakalang ang taong pinagkakatiwalaan niya ang maglalagay sa kanya sa alanganin at magdadala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Madali pong magtiwala sa mga tao lalo pat likas sa atin ang pagiging maawain. Pero kaakibat dapat ng pagtitiwala ang pag-iingat. Maging mapagmatsyag sa mga taong nakakausap sapagkat hindi lahat ng nakakasalamuha natin ay may mabuting intensyon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.